Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chimpa Masagara Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon at gabing to, tingnan natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is Arcangel Michael, messages for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasagap for today's video? Ano kaya ang kaganapan sa buhay ng mga Libra ang ating mahagilap? So guys, this reading sa reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, kumapit ka dahil ito na mensahe sa iyo ng ating mga gabay. Arcangel Michael, bigyan mo ako ng pasabog at bulabog. Ano ang pinaka-message sa iyo ng ating mga gabay? Honor and trust your feelings. So, ibig sabihin dito, magtiwala ka lalo-lalo na sa nararamdaman mo. Yung instinct mo, yung intuitions mo, yung gut feeling mo, ha? Pakinggan mo yon. At the same time, what is additional messages for Arcangel Michael? Okay. God is in charge. Wow! Talagang sinasabi dito na mukhang ginagabayan ka ngayon ng ating Panginoon, no? So, God is in charge. Oy, parang sinasabi ni Arcangel Michael na pinaparating sa'yo na hindi lang siya ang pumuprotect at hindi lang siya ang gumagabay sa'yo ngayon. No, kumbaga, pati si Jesus and of course ating Panginoon, kumbaga, biglang umatake dahil sa eksena mo, baka may mga pinagdadaanan ka dyan na parang iaangat ka ni Jesus and of course ng ating Panginoon. Detach from the situation. Kaya naman pala, no? Kailangan mo daw kumawala sa situation. So it means may pinagdadaanan ka talaga. So let's see. What is the meaning and of course what is clarification and of course information na may lalahad sa atin ng ating mga gabay. Okay. There's the full card, leap of faith, no? And of course, new beginning coming into you. Sinasabi sa'yo dito, there's a fair fight, no? Patas na laban, And of course, there's a strategic na kailangan mong gumawa ng strategy mo. And of course, there's a 3 of Wands and a 9 of Cups. There's a waiting for a result. And of course, there's a trouble. Land and of course air. At the same time, sinasabi sa'yo dito may the 9 of Cups. There's a wish fulfillment. Hintayin mo daw, Mukhang ito na yung katuparan sa mga pangarap mo. At ang bagong simula. At ito yung sinasabi, diba? The 8 of Swords. Detach from the situation. Kailangan mo kumawala sa situation. Titingnan mo. There's a lot of sword na nandyan. You're feeling imprisonment. You're feeling stuck. And of course, there's an Ace of Swords. Oh, ngayon magkakaroon ka ng breakthrough, And of course, sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka na ng kaliwanagan. Malalaman mo na kung ano nangyari or kumbaga naging malakas bigla yung pakiramdam mo. Honor and trust your feelings. Agtiwala ka daw sa nararamdaman mo. The truth is coming out. No? And of course, sinasabi sa'yo dito na kumbaga truth revelations, kumbaga mental clarity, kumbaga bibigyan ka ng clarity and of course enlightenment. What is the full card? So there's a 6 of Cups. Okay, there's a friend or there's an ex or there's some information na magdadala sa inyo new beginning. What is the 5 of Swords? Okay, 5 of Swords represent the 4 of Pentacles. And of course, the 8 of Pentacles. Ang taray, there's a fair fight. Sinasabi sa dito na about sa finances, protection mo yung growth mo. Hard work. Mag-focus ka dyan about sa finances. And of course, sa negosyo, hanap buhay mo. Kumbaga patas ang eksena ngayon. Don't you worry. There's a 3 of Wands.
What is the Three of Wands? Okay, there's a Nine of Wands. There's a final push, no? I-push mo lang yan, te. No? Sinasabi sa dito na napakalapit mo na sa success. Hintayin mo lang yung resulta. What is the Nine of Cups? Okay, there's a strength card. Strongest energy. Wow. Kumbaga ito ay malakas na enerhiya na magbibigay sa'yo ng pagbabago. Kumbaga ito ay kataparan sa mga pangarap mo. At maaaring there's a dream coming true. What is the Ace of Swords? And of course, there is a Seven of Pentacles, harvest time. Ngayon, magkakaroon ka na ng harvest, no? Kumbaga, nakilala na, kumbaga, nakawala ka na o makakawala ka na sa mga tao sa paligid mo, no? Kumbaga, alam mo na yung kahalagahan ng bawat bagay. Ngayon, natutuklasan mo na at there's a harvest time and profit, no? Ibig sabihin dito, kung mukhang makakaalis ka na dyan sa mga blockages na yan. What is the Ace of Swords? Ace of Swords represent a Four of Swords. Listen to your intuition and gut feeling. Now, honor and trust your feeling. Kaya pala, there is some fear. Some of you may katotohanan dito pero natatakot ka. So, don't you worry sinasabi sa'yo dito na ginagabayan ka ng ating Archangel Michael, and of course, there's a truth reveal and come out. No, lalabas ang katotohanan at lalabas ang bagay-bagay na magdadala sa iyo ng clarity. Kung mag-alisin mo lang daw yung takot at pangamba mo. Siguro there's your feeling of imprisonment kasi natatakot ka. Natatakot kang sumugal o natatakot kang lumaban o natatakot kang mag-take ng action. So, let's see what is the full card of the Six of Cups. Okay, there's an Emperor. Be mature enough. No, kailangan maging mature ka dito. And of course, the Five of Swords, the Eight of Pentacles, and the Four of Pentacles. There's the Moon card. There's a revelation reveal, and there's a hidden agenda or hidden enemies. Or there's a mystery. May mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Okay. Ibig sabihin dito yung there's a dreams, no? Kumbaga yun yung magtutupad sa pangarap mo. Kumbaga, there's an illusions or dreams talaga na sinasabi sa'yo dito na maaaring hard work is a key. No, kailangan mong magpatuloy at kailangan mo maging balance about sa finances. Kung gusto mo matupad yung pangarap mo. What is the Three of Wands and the Nine of Wands? Okay, there's a Wheel of Fortune. There's a wheel. Kumbaga, sinasabi dito na may bless, no? Kumbaga, umikot na yung kapalaran eh. Ito na. Kumbaga, nandito si God at ang mukhang pinaikot na yung baso. No? Kumbaga, turning into your favor. What is the Nine of Cups and the Strength card? There's the Word card. Wow, Chabo. Taray, dami Major Arcana, oh. Bongga. Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana. Major Arcana. No? There is a lot of Major Arcana dito. And of course, sinasabi dito, there's Hermit card, soul searching. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na, kumbaga, magkaroon ka ng confident, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo, kasi may kaakibat dito na harvest eh. No, kailangan mo lang maalis yung pangamba mo at takot. What is the Ace of Swords and the Four of Swords? What is the Ace of Swords and the Four of Swords? Okay, there is a Six of Wands. There is a victory and success, no? Magkakaroon ka daw ng success dito in the near future. Kumbaga, itong bagay na to, kumbaga, magtutupad sa mga pangarap mo. Kumbaga, lalong lumilinaw. Lalong lumalawak, no? Pero because there's a Two of Wands. There's a decision. There's a two-path. Kailangan pag-desisyonan dito at the same time, there's a Page of Wands. May good news na magdadala sa iyo ng positive energy. Kumbaga information, kumbaga ito yung parang parang liwanag. Parang liwanag na magsisilbi sa yung atake para malaman mo kung ano yung pipiliin mong landas. Kung ano yung nag-spark o yung nagbibigay sa'yo ng angels messages or angels number. Kunyari, humihiling ka sa ating gabay na Archangel Michael or kay God na bigyan mo ako ng sign, no? Na kung ilalaban ko ba or mag-go moving forward ba ako or kailangan ko na siyang pakawalan or may mga kailangan akong bitawan. Sinasabi sa'yo dito na bibigyan ka niya ng sign. No? What is the sign?
Let's see, what is the sign? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, ang pinaka-sign sa'yo ay may ipapakita sa'yo yung angel's number. Okay. Pero kung ito yung balita, yung good news. Yun yung good news na sasabihin sa'yo na, ito, ano mo, kumbaga, ipapakita sa'yo by numbers, by intuition, dreams, or baka ilad sa'yo by panaginip. Ha? So, let's see what is the love oracle card. What is the love oracle card? There's an hammer. Kumbaga, kailangan mo sabotage, rebuilding, or kailangan mo ditong ayusin yung sarili mo. No? And of course, kailangan mong labanan, no? Kung ano man yung kinakatakutan mo. And there's a not enough. Kumbaga, there's a fear nga, no? Ego issues. May ganong eksena talaga. Mayroon kang bagay na kinakatakutan dito na magdesisyon, no? Sinasabi sa'yo dito na i-surrender mo kay God, umingi ka ng gabay sa Kanya or signs, bibigyan Kanya ng signs. Maniwala ka. So, what is the chakra messages? Okay, sinasabi dito, there is a workaholic. Ibig sabihin dito, kailangan mo tutukan yung trabaho mo, or workaholic ka siguro, or something trickery. Oh, something may nanloloko sa'yo, or something niloko ka. Or something na parang pinaglalaroan ka dito. Sinasabi din sa'yo dito, there's a confusion. Oh, ginugulo ka. May nanggugulo sa'yo. So, sinasabi sa'yo dito, Tina, kailangan mong mag-take ng action, ha? At magdasal. Deadmahin yung mga yan. Ipagdasal mo sila. And of course, sinasabi dito, there's an adaptivity and there's a personal power. And there's a gardening. See? Wala kang aanihin kung hindi ka magtatanim. No? Kumbaga, hindi ka mag-i-invest. Sinasabi sa'yo dito, na kailangan mo mag-focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Para at the end of the time, meron ka ma-harvest. At the same time, sinasabi dito, there's a divinity enlightenment. Bibigyan ka ng kaliwanagan dito in all aspects. So, what is additional messages? Okay. There's a light and love. Magkakaroon ka ng kaliwanagan dito. Your purpose is to bring divine healing light and love of this world. So, ibig sabihin, bibigyan ka talaga ng kaliwanagan, no? Malalaman mo ang kahulugan ng pag-ibig. And of course, there's a justice will serve, no? Kumbaga, ang hustisya talaga ay mapapasayo. Kasi si God ay naka-in charge sa'yo. Na ginagabay at binabantayan ka ni God ngayon. Napaka-hectic ng eksena ngayon na pati si God na pababa mo, no? Nasa ano ka nasa caution eksena ka. And of course, a new start is coming. May bagong simula at bagong eksena raw na ipagkakaloob sa'yo ang ating gabay. Emotional running high. Something emotions, no? Para magiging emotional ka dito. Parang siya, tears of joy. And of course, a new romantic cycle begin. And of course, hold your vision. Panghawakan mo daw yung mga bumapasok sa intuitions mo, panaginip mo, no? And of course, your hard work is paying off. Malapit mo na makuha ang harvest time. Kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. Okay, what is additional messages? In denial, I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Ayun! No, kailangan maging, alisin mo yung takot at pangamba mo. Palitan mo yan ng awareness, no? Kumbaga, hindi ka naman natatakot Ayaw mo lang mangyari yung mga bagay na yun. Kumbaga, aware ka lang, no? At the same time, there's a failure. Ayaw mong magkamali, ayaw mong mabigo, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na minsan talaga sa buhay natin nabibigo tayo. Kasi there's an opportunity to learn. What is the energy? What is this energy? Angel, spirit guides. There's an hostilities. Protect your power, protect your energy. At the same time, the garden and the gates. Meron talagang nakalaan na para sa'yo, no? Kumbaga,
Dalawang pintuan na magbubukas pa sa'yo para discoveries, paganda ng paganda, pagkatapos ng garden, makikita mo, pagkatapos ng gate na yan, makikita mo yung ganda ng aliwalas ng buhay. And of course, there is a rest and rejuvenate. Kumbaga, kailangan mo magpahinga, no? At kailangan mo mag-retreat. Hindi mo kailangan sumuko. Kailangan mo lang magpahinga sa lahat ng pinagdaanan mo. So what is Jesus loving quotes? Jesus loving quotes, given shall be given to you. Ibigay mo daw, no? At ipagkakalob sa'yo ni God kung ano yung deserve mo, no? Kung ano yung ipagkakalob sa'yo ayon sa kalooban ng Panginoon. And of course, sa peace, I live with you and may peace I give it to you. Bibigyan kanya ng kapayapaan tulad ng kapayapaan ipinagkalob sa kanya ng kanyang Ama. So what is angel's number? Ang galing, no? Pati si God na in charge ngayon. Talagang, ngayon ay binibigyan ka ng pagkakataon, no? Na maaayos ang eksena mo, no? And of course, there's a 5 and of course, there's a 6. See? Magkasunod. Adaptable and nurturing. So, flexibility is your forte when life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave and bold in your endeavor. See? Kailangan mo maging matapang. Kailangan mo lumaban at kailangan mong humarap sa hamon ng buhay. And of course, there's a nurturing. Your heart is your gift. You are able, naturally born, nurturer, and have a great talent for helping and healing others. You are the epitome of sacrifice and a protector and those you love. Ibig sabihin dito, napaka-generous mo. Kumbaga, nurture sa'yo yung pagiging mabuting tao, no? Nasa likas na katangian mo yan. Hindi na yan maaalis sa'yo. Sinasabi lang sa'yo dito na yung mga nangyari sa'yo, nandun na tayo, no? Kumbaga, handa ka magsakripisyo, pero kailangan mo rin proteksyonan yung sarili mo. No, hindi lang ang ibang tao. Kailangan mo proteksyonan yung sarili mo, lalo-lalo na sa mga taong mapang-abuso. So, sinasabi sa dito ni God na ginagarantiya sa'yo na there's a justice will serve to you. Kumbaga, God is in charge. And of course, yung plano ni God ay yung plano ni God ay plano mo. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, yung mga plano mo, pinapaganda lang yan ni God. Ibig sabihin dito, maghanda ka lang sa mas pasabog at bulabog na mangyayari sa'yo this past few weeks. No? Kumbaga, marami man sumusubok na guluhin ka. Marami man sumusubok na lokohin ka. Pero, pag dumating yung araw na, kumbaga, panahon at araw mo na, kumbaga, there's a breakthrough. No? Kumbaga, ikaw yung nasa spotlight. Ikaw ang pagtitinginan at ikaw yung hahangaan ng iba sa lahat ng pinagdaanan mo. So guys, ang aral dito sa iyo ay sinasabi sa dito na maging aware, no? Maging aware dito sa iyo yung mga bagay-bagay. Hindi masamang tumulong at hindi masamang kumbaga ibigay yung responsibilidad or tumulong sa ibang tao. Pero kailangan mo rin tulungan sarili mo. At kapag maganda na at maayos na ang buhay mo, makakatulong ka na sa iba. And of course, sinasabi dito magtiwala ka sa inner voice mo. Kasi si God ay bumaba mula sa langit para ipaalam sa iyo na may mga bagay or serious moment or serious happening na nangyayari sa buhay mo. Nagiging seryoso na at kailangan mo nang kumawala sa mga negatibo. Mas parang kaya siya bumaba, hindi dahil kumbaga, masyado ka na nasasaktan sa mga pinagdaanan mo. Kumbaga, bumaba na siya para tulungan ka, para hawakan ang kamay mo, para hindi na muling magkamali. Para bumangon at makabangon ka na ayon sa pagkalugmok. So, this is weekly gabay for this is Archangel Michael, sorry. This is Archangel Michael messages for the sign of Libra. So this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, sa mga nakarelate po please comment down below. Yung mga hindi po nakaka-relate, comment down below your full name, your birthday,
And of course, kung saan man kayo sulok ng mundo para masagap natin yung energy nyo sa mga susunod na reading. Maraming salamat. Thank you guys and see you in the next video. Bye-bye. And babush.